hindi kaya'y ikaw ay magalak. Subalit, kung ang pag-uusapan ninyo'y pagiging daan lamang ng talo-talo, mayroon bagang naganap na kabuluhan sa inyo? Kung magiging daan naman ang kwentuhan ay magiging takot lamang ng kalooban, may naganap din bagang kabutihan na nakamtan? Mga mahal ko, yan ang pinapatay ng Espiritu sa tao. Ang pag-uugaling di marapat upang di nagaganap ang pagtatalo at laban-laban. Ang hidwaan sa hindi katotohanan, subalit kay buti ng Ama, dinaratal niya ang marapat sa mga anak niya. Lamang mga minamahal ko, ang karapatan ba ng Ama na binabahagi sa tao ay nakakamtan ng anak niya? At ang karapatan baga ng tao ay nakakamtan naman kaukulan sa Ama? Sinong nakakakamtan nito? Sinong nakakatamasa nito? Sinong nagagalak sa ganito? Hindi bagat ang pinagaharian ng totoong Espiritu? Sapagkat ang totoong Espiritu ay may pagpapagalak sa puso mo. Nagbabadya ng katotohanan sa iyo. Umiiwas ng pagkakasalang gagawin mo. Inililihis ka sa karimlan na tatahakin mo. Kaya nga, kung sino mang tao ang naghahari mabuti sa kanya, masisilayan mo sa katauhan niya. Pagsikapan mong maging karapat-dapat ka sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang walang kabuluhan at malalaswang usapan, sapagkat ang mga gumagawa niyan ay lalong nalalayo sa Diyos. Ang mga aral nila'y parang kanser na kumakalat sa katawan bilang katauhan. Ang mga tao ito, sina Himeneo at Peleteo. Lumihis sila sa katotohanan at sinisira nila ang pananampalataya ng iba. Sa iyo, mahal na Ama ko, sa ganang katauhay, di kayang isiwalag ito. Sa ganang paghahari ng iyong Espiritu, ganap nilukob mo sa anak mong babae, palang-palampa lamang ito. Sino mang sa iyo'y makakakilala, at sino mang sa iyo'y makakakita, maliban ang kalooban mong maghari sa anak mo, at maliban masa isip niya ang lahat ng sa iyo. Subalit, ang makasanlibutang gawa at pagnanasa, kailan may di nga mababadya ang marapat sa kanya. Kabaliwan sa harapan ng sinumang nakasisilay, ang kanyo at ginagawa ng isang nilalang, natititig sa kawalan, haharap kanino man, magnanasang magluluwal ng saganang katauhan, taong pananaw ng kaharap na nilalang. Subalit mga mahal ko, sino nga sa inyo ang nagnanasa at magnanasang tukdi nito? Ang tumindig ka sa lugar na ito at ikampay mo ang kamay mo, at doon mangusap ka at magturan sa kapwa mo. Sino nga kaya mga mahal ko ang gaganap nito? Hinahamon ko kayo, maliban nag-aral kayo, maliban pinag-aralan nyo ang tutok din at gagawin nyo. Maliban ang karunungan nyo ay nasa inyo, kaya may lakas loob na humarap kayo. Subalit paano nga si Constancia?
na walang karunungan, kaukulan sa tinuturan. Subalit hinahamon ko rin naman kayo. Bulayin niyo at pagnilayan lahat kong niluluwal. Kung mayroong kamali ang iyong mapaparatang. Kaya nga't ngayon sa inyong harapan, di lahat man kayo'y nakakaunawa sa aking niluluwal. Patuloy ko pa rin binibigkas at sa inyo'y binibigay. Upang doon ang nakabukas, mahabag-inan at mabahagi ng lubos kanyang kaisipan. At makuha man lang ng kanyang damdamin, tinanggap niyang aral. Subalit ang wala pa, magmithi kayong lubusan. Maunawaan naman ninyo ang layon ko at pahayag na ito, na kung papaano nga ginamit ay tao bilang apukunchi na nasa harap niyo. Alalaong baga, mga mahal ko, sa isang eskwelahan kapag nagtuturo ang isang guro, at ang mga estudyante niya ay nakapikit na't inaantok. Ano kaya ang ginagawa ng isang guro? Di bagat titigil o tutugod siya? At titindig, sasabihin niya, "Hoy! Anong ginagawa niyo? Nagpuyat ka kagabi, ngayon pumasok ka, tutulog-tulog ka naman." Kung matapang ang guro niya o professor kaya ito. Subalit yung may kahinahunan, "Anak, ba't dito mo pa dinayo ang tulog mo? Sulong lumabas ka muna at matulog ka." Subalit ang espiritu, tulog man lahat kayo, itutuloy ang kwento ko. Sapagkat kung may natutulog, gising naman ang diwa, may pumapasok pa rin sa kanyang kalooban. Subalit mulat man ang mata, at kunwari di tulog siya, ngunit tulog ang isip niya, walang papasok sa kanya. Tama ba, mga mahal ko? Katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Alin kayang nakagagalak na salita sa tao? Yaong balitang ito, "Hoy mga anak, maghintay kayo at may darating grasya." Maglilingunan. Nasaan kaya? Sino kaya ang darating? Ano kayang grasya? Kapag tinura naman, "Hoy mga anak, humanda kayo! Nandyan ang giyera." Diyos ko po, ano kaya yaon? Kapag tinura namang emergency yan, unahin muna natin. Kanina pa ako dito, inuuna pa ito. Ganyan ang tao. Subalit ang Ama, saan ka man nagmula, anumang uri ka, mahal ka niya, pagbabatahan ka. At hindi kailanman sasabihin sa iyo, "Umalis ka sa harapan ko, sawang-sawa na ako sa iyo." Kung hindi tao, hanggat may magagawa siya, layo niya'y mabuhay ka, at layo niya'y kumilala, hanggang wakas ng buhay mo'y madama mo siya. Paano mo mararamdaman sa oras na ito, mahal ko? Kung naririto ka nga, at naririto nga katawang lupa mo, ang sabi mo naman sa isip mo, "Ay, tagal naman. Ano kaya yung kinukwento ni Apo Conching na yan?" O dili kaya naman, salita ng salita, kalalalim naman, hindi ko maunawaan. Dili kaya naman, kanina pa ako dito, gusto ko nang umuwi. Dili kaya naman, masakit na ang puwit ko, sa kakaupo, hindi ako makatindig, nakakahiya. Mga mahal ko, ganyan ang tao. Subalit ang espiritu, "Anak, kahit napagod ako sa iyo, pagbabatahan pa rin kita. Kahit ang hirap mong gisingin, patuloy kitang gigisingin. Kahit ang hirap mong makarinig, patuloy kitang pagwiwikaan. Kahit ika'y bulag, patuloy kong aalayan. Sapagkat ako'y tuwirang mapagmahal." Kaya nga't kung lahat lamang ay makikinabang, walang hindi magagalak ang kalooban. At kung tuwirang lahat lamang ay nagninilay, walang di makakamtan na katotohanan. Kaya mga mahal ko, nawa ang karampot na kataga na natitira pa ay malimi ninyong ganap. Tama ba, anak? Mapalad ka, mabuti ka pa, nakakaunawa ka. Nililimimot ni Nanang ito ang kagalakan sa iyo. Tama ba?